Chapter 24. Please come home son. Gusto ko na makasama ang aking mga apo, at gusto rin kitang makita pa. Nasaktan si Damon sa sinabi ng kanyang ama. Nangungulila ang kanyang ama sa kanya at sa kanyang mga apo. You know that you can always visit and stay with us at the beach house, daddy. Pwede, pero anak, mas malawak dito sa mansion. Montemayor's mansion is one of our family's legacy. Gusto ko na dito na kayo manirahan, besides mas okay rito safety kayo ng mga anak mo. Pakiusap pa ng kanyang daddy. Pwede, pero anak, mas malawak dito sa mansion. Montemayor's mansion is one of our family's legacy. Gusto ko na dito na kayo manirahan, besides mas okay rito safety kayo ng mga anak mo. Pakiusap pa ng kanyang daddy. Sinulyapan ni Damon si Monica sa living room na nakipaglaro kay Mia. Pansamantalang umuwi kasi si Linda sa probinsya kaya siya ang kasama na magbabantay kay Mia at nag-a-assist kay Maria sa kambal. Wala nang tiwala si Maria na kumuha ng yaya, na trauma yata sa ginawa ni Jocelyn. Isang buwan pa lamang nang naisilang ni Maria ang kambal kaya hindi pa ito fully recovered sa panganganak. Medyo nahihirapan pa ang kanyang asawa lalo pa at firstborn ng kambal. Mapagbigyan mo ba ako anak, bago ko man lang ipikit ang aking mga mata ay makasama ko ang kambal? Please daddy, don't say that. Alam kong mabuhay ka pa ng matagal, kinain ng konsensya ang puso ni Damon. Mahigit 3 buwan na nang umalis sila sa mansion, matagal na rin niyang tiniis ang kanyang mga magulang. Hindi na sila nagkaroon ng komunikasyon ng kanyang ina. Bagamat hindi intensyon ni Damon ang lumaban, ayaw niyang magdusa pa ang kanyang asawa dahil pakitang tao lang naman pala ang turing ng kanyang ina. Well, antad ng kanyang ama, mapagbigyan mo ba ang aking kahilingan anak? Mahinang sabi ni Monsieur Rogelio. Napapikit si Damon, kaya lang naman siya lumayo ay para maiwas na sa gulo si Maria. Para maingatan ang kanyang mga anak. Wala siyang intensi na saktan ang damdamin ng kanyang pamilya. Kahit si Damon, nanibago sa kanyang setup. But he needs to set aside the other side, alang-alang sa ikatahimikam ng lahat, lalo na ng kanyang ina. Okay daddy, he paused. You mean, uuwi ka na anak? Babalik na kayo ng pamilya mo rito sa mansion. Mababakas sa boses ni Monsieur Rogelio ang tuwa. Yes, daddy, babalik na kami riyan ni Maria. Magkahalong excitement at pag-aalinlangan ang nadarama ni Damon. Excited siya na makasama muli ang pamilya niya, lalo na ang kanyang ama. Pero, may takot rin at pagkabahala para kina Maria at kambal niyang anak. Paano kung guguluhin na naman sila ng kanyang ina? Kailan? Excited na tanong ng ama. Bukas na lang po daddy, hindi kami nakapaghanda ni Maria. Si daddy, Yuzisa ni Monica. Yes, Monica, buntong hininga ni Damon matapos nitong ibaba ang cellphone. Nagkibit balikat si Monica, mas gusto ko rin na doon na kayo sa mansion Damon, nahihirapan din ako ng papunta at paron sa mansion at dito sa beach house, kailangan ko rin kasing magdusa pa ang kanyang asawa dahil pakitang tao lang naman pala ang turing ng kanyang ina. Well, antad ng kanyang ama, mapagbigyan mo ba ang aking kahilingan anak? Mahinang sabi ni Monsieur Rogelio. Napapikit si Damon, kaya lang naman siya lumayo ay para maiwas na sa gulo si Maria. Para maingatan ang kanyang mga anak. Wala siyang intensi na saktan ang damdamin ng kanyang pamilya. Kahit si Damon, nanibago sa kanyang setup. But he needs to set aside the other side, alang-alang sa ikatahimikam ng lahat, lalo na ng kanyang ina. Okay daddy, he paused. You mean, uuwi ka na anak? Babalik na kayo ng pamilya mo rito sa mansion. Mababakas sa boses ni Monsieur Rogelio ang tuwa. Yes, daddy. Babalik na kami riyan ni Maria, magkahalong excitement at pag-aalinlangan ang nadarama ni Damon. Excited siya na makasama muli ang pamilya niya, lalo na ang kanyang ama. Pero, may takot rin at pagkabahala para kina Maria at kambal niyang anak. Paano kung guguluhin na naman sila ng kanyang ina? Kailan? Excited na tanong ng ama. Bukas na lang po daddy, hindi kami nakapaghanda ni Maria. Si daddy, Yuzisa ni Monica. Yes, Monica. Buntong hininga ni Damon matapos nitong ibaba ang cellphone. Nagkibit balikat si Monica, mas gusto ko rin na doon na kayo sa mansion Damon, nahihirapan din ako ng papunta at paron sa mansion at dito sa beach house.
Kailangan ko rin kasing maalagaan si Daddy, pagkatapos ay alam mo rin naman na bumibisita ako madalas sa kumpanya. Rason ni Monica, gusto rin niyang magsama-sama silang nagkapamilya sa mansion. Ang lawak ng mansion, dalawa lang silang magkapatid. Pasensya ka na ha. Naabala kita para sa pag-aalaga kay Mia at sa pagtulong kay Maria, nahihiyang saad ni Damon. Umiling ang kanyang kapatid. No worries about that, Damon. Pero, ang gusto kong sabihin ay mas malaki ang magagawa ko kung nasa mansion kayo, dahil ayaw nyo naman kumuha ng katulong, talagang mahihirapan si Maria, may punto ang kanyang kapatid. Na-trauma kasi si Maria sa nangyari noon dahil kay Jocelyn, si Linda na lang at ikaw ang pinagkatiwalaan niya. I was thinking about bringing Ginang Dolores here, para may kasama at katuwang si Mara. Pwede rin naman si Gloria at si Mildred. Huwag ka nag-alala Monica, babalik na muna kami bukas sa mansion at tingnan ko lang ang mangyayari pa. Ang iba kasing katulong sa bahay ay doon namin dinadala sa opisina, lalo na ang may mga potential at nakapag-aral. Binigyan sila ng pagkakataon ni Monsieur Rogelio na umangat pa sa buhay. I'm glad that you finally decided to come home, pinisil ni Monica ang balikat ni Damon. Kumusta naman ang pakiramdam mo sa ating ina? Alam mo, simula nang lumayo kayo sa mansion, parang totoo na ang kanyang pagbabago, I'm not sure pero lagi na itong tahimik. Hindi na lumabas ng mansion, hindi na nakipagsosyalan sa kanyang mga kaibigan. Minsan nga, inisip ko na baka nagdamdan ng hindi na makita si Mia. But hindi lang siguro tungkol kay Mia. Sa palagay ko, excited siyang makita ang iyong kambal Damon. Nakita ko ang bakas ng tuwa sa kanyang mukha nang makita niya ang larawan ng iyong mga anak, mahabang sabi ni Monica. Alan mo naman hindi na ako lumaban pa sa kanya, hindi ba? Bumantong hininga si Damon. Kaya nga ako lumayo ay upang maiwasan na lamang ang gulo, kay Maria siya may problema, hindi niya matanggap ang asawa ko, kaya inilayo ko na. Paliwanag naman ni Damon. I know Damon, I know. Hindi ikaw ang problema kundi si Mommy. Sinasabi ko lang ang napapansin ko kay Mommy, mukha siyang nangungulila kaya lang syempre, ina siya kaya hindi niya maatim na maunang luluhod sa inyo ni Maria, pero may palagay ako na naghihintay lang din siya na batiin mo. It's not our fault, though. Damon murmured. And I know right. Kasalanan lahat ni Mommy. Siya talaga ang dapat humingi ng tawad sa inyo ni Maria. Sana darating ng araw na matanggap niya si Maria na hindi napakitang tao pa. Hindi kumibo si Damon. Mabigat ang kasalanan ng kanyang ina. Nakipagsabuatan ba naman sa kanyang ex-wife at sa kriminal na si Jocelyn para lamang mapaalis si Maria? Umiling si Damon. Ang kasalanan lang naman ni Maria ay ang pagiging mahirap niya. Pero, lubhang mahirap sa ina ang tanggapin ng kanyang asawa. Sana nga Monica, sana nga ay nagsasabi ka ng totoo, sana nga ay tama ang iyong obserbasyon at tama ang iyong kalkulasyon. Tuldok-tuldok. Sana nga darating ang araw na matanggap niya ang aking asawa. Malalim ang hininga na binitiwan ni Damon. Tumango si Monica. Sige, Damon, hihintayin ko na lang kayo doon bukas sa mansion. Do you think you can make it? Hindi kayo mahihirapan. O, sasanduan ko pa kayo. Umiling si Damon. Hindi na kailangan Monica. Pakiasikaso na lang ang aming silid doon ni Maria. Maging ang silid ni Mia. 3 buwan mahigit din itong walang tao, pakilinas sa mga kasambahay, baka maging Spider-Man ang kambal pagdating doon dahil sa mga sapot ng gagamba. Tumawa ng malakas si Monica. Ikaw talaga, hinampos niya ang balikat ng kapatid. From time to time naman ay nililinis ng mga katulong ang kwarto ninyo ni Maria at ang kay Mia. And naipa-renovate ko na rin ang silid dati ni Maria. Ginawa kong nursery room para kina Aiden at Austin. Masayang balita ni Monica. Maraming salamat sa iyo Monica, ang mabuti pa ay dalhin mo na ngayon si Mia para hindi na kami mahirapan bukas sa kanilang 3. Tuldok panipik. Mabuti pa nga, by the way, Psyche of Mia, mahina ang boses na nagtanong si Monica. Kumusta naman si Mia, hindi ba siya nagtatanong tungkol kay Carmela? She did ask about her mom, mahinang tugon rin ni Damon. Anong sagot mo? Sinabi mo ba sa kanya ang totoo? Sinulyapan ni Monica si Mia na masayang nanood ng cartoon character sa television habang hawak ang Barbie doll. Jesus no, kahit demonyo ang ina niya, hindi ko sinabi ang tunay na nangyari. Bata pa si Mia, and she's smart yes,
pero hindi ko pa rin sinisiraan ang kanyang ina. Ayaw kong magkaroon ng masamang impact iyon sa isip ni Mia. Balang araw maintindihan din niya ang lahat. Anong sagot mo? Sinabi ko na busy sa work kaya kailangan na umalis. Although, nasaktan ako nang umiyak si Mia at nagtataka kung bakit hindi man lang daw nagpaalam si Carmela. Damon sighed. Nolinagan niya ang pag-iyak ni Carmela habang kinaladkad niya palabas ng mansyon ang dating asawa. Nagmamakaawa ito na makita at makausap pa si Mia, pero hindi niya pinagbigyan. She deserves it. She deserves to suffer. Pasalamat siya dahil tinanggap mo pa siya rito sa mansyon dahil kay Mia. Sinira niya ang tiwala nating lahat. Tumango si Damon bilang pagsang-ayon. Hayaan mo na, malalaman rin ni Mia ang totoo. At siguro naman sanay na siya na umaalis ang ina. Nagmakaalis na si Monica ay pumasok si Damon sa silid at naawa siya nang makita ang asawa na mahihirapan yata sa pagtayo. Are you alright? Bulong ni Maria. Keep your voice low. Ngayon lang natutulog ang mga iyan. Baka magising na naman, sabi ni Maria sa pagod na boses. Bumantong hininga si Damon. Tinulungan sa pagtayo ang asawa ng dahan-dahan at maingat na naupo sa couch. Agad na sumandal si Maria sa upuan. Malalim itong huminga at pumikit. Umupo sa kanyang tabi si Damon. Sinabi ko naman sa iyo na kukuha na tayo ng mga katulong para hindi ka sana mahirapan pa, baby. Baby, I'm fine. Ang sarap kaya ng buhay ko ikumpara sa ibang babaeng nanganak riyan. I'm Mrs. Montemayor, I'm so damn lucky to have you. Kaya ayos lang ako, asawa ko. Masaya ako na makita ang tatlong pinakamamahal ko na natutulog. Ang kambal ay panatag na natutulog sa kanilang kuna, habang si Damon naman ay nakaupo lamang sa divan ngunit mukhang panatag naman sa pagtulog. Binabantayan niya sina Austin at Aidan, hanggang sa siya mismo ay nakatulog na rin. Mabilis naman akong kumilos at nagligpit ng mga dadalhin sa mansion. Nang sinabi niya na uuwi kami sa mansion ay hindi naman ako nagreklamo, as long as kasama ko si Damon at ang kambal ay okay lang sa akin. Bagamat awkward na makita at makausap ang ina ni Damon dahil sa kanyang pakitang tao na ugali sa akin, still maasiwa ka talaga lalo na at hindi naman siya humihingi ng depensa, kahit kay Damon man lang sana. Nasanay naman ako sa ugali ni Mommy na ipinakita sa akin ni Mommy, akala ko ay totoo lalo na yung huli. Akala ko ay totoo, iyon na lang ang iisipin ko para hindi ako ma-frustrated. I sighed as I hurriedly went to the other room where Mia slept. Hindi kasi nailigpit ang kanyang silid kanina nang umalis sila ni Monica, maraming kalat. Kailangan kong ayusin dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ang pananatili namin sa mansion, hindi pa ako sure kung ano na naman ang mangyayari, kung ano na naman ang takbo ng utak ni Mommy. Habang dahan-dahan kong pinupulot ang mga kalat sa silid ni Mia. Napansin ko ang mga sirang laruan na Barbie. Kung hindi naputol ang ulo, walang kamay, mayroon din na walang paa. Anong nangyari kay Mia? Hindi naman siya burara na bata, iniingatan niya ang kanyang mga laruan, napalakas ang bulong ko. Siguro nagagalit lamang ito dahil sa medyo napabayan ko na si Mia. Maingat ko na inilagay sa box ang kanyang mga laruan at inilagay sa ayos ang kalat ng panganay kong anak. Yes, kinikilala ko na anak si Mia. Pagkatapos kong malinis ang silid ni Mia ay nagpasya akong lumabas ng bahay at I-check si Thunder, ang aso ni Damon. Kanina pa kasi ito tahol ng tahol baka nagutom. Ang sarap pa naman ng tulog ni Damon at lalo na ng kambal. Ayaw kong magising sila dahil kay Thunder. Ang doghouse ay nasa likuran ng beach house. Sa kusina ako dumaan upang dalhan na rin siya ng pagkain baka nagugutom nga ang aso. Pagbukas ko ng pintuan ay agad akong napasigaw nang nakita ko ang nakakabit na manika sa pintuan ng doghouse. Kaya pala tahol ng tahol si Thunder. Ang Barbie doll ay walang mata at may dugo sa kanyang buhok at damit na gute-gute. What happened? Mabilis na nasa likod ko na si Damon halatang naalimpungatan sa akang pagsigaw. Hindi ako nakapagsalita kundi tinuro ko na lang sa kanya ang manika na nasa pintuan ng doghouse ni Thunder. Holy cow! Damon murmured. Napayakap ako sa dibdib ni Damon, napahalukip-kap sa kanyang matigas na dibdib. Damon, natatakot ako, sino ang naglagay riyan sa doghouse ni Thunder? Ba't may ganun? Nanginginig ako sa takot nang maalala ko ang mga manika sa kwarto ni Mia.
Walang ulo, ang iba ay walang paa, walang kamay. This time ang manika sa harap ni Thunder ay walang mata at duguan ang buhok. Anong uri ng dugo naman kaya ang nasa buhok ni Barbie? Tandang pananong. Dugo ba iyan ng tao? It's all right Maria, he swallowed. Huwag kang matakot, nandito lang ako. He assured me, bagamat nakita ko ang pang-anbo sa kanya mga mata. Damon, sasabihin ko sana ang tungkol sa nakita ko doon sa silid ni Mia pero narinig ko ang pag-iyak ng kambal. Mabilis akong kumawala sa pagyakap kay Damon at bumalik ako sa silid namin. Susunod ako. Wait, babe, huwag lang lumabas. Tuluyan ang lumabas ng bahay si Damon na ikinatakot ko naman ng todo. Pero, hindi ko siya masundan dahil lumakas ang pag-iyak ng aming kambal. Tahan na baby, kinarga ko si Austin bago si Aiden kasi mas malakas umiyak itong si Austin. Maya-maya ay nakarinig ako ng putok ng baril. Damon, nanginginig ako sa takot. Tumigil na rin sa pagtahol si Thunder. Nang makarinig ako ng kalusko sa kisame ay tuluyan na akong napaupo sa kama habang karga ko pa rin si Austin. Si Aiden ay tumigil sa pag-iyak dahil nilagyan ko ng supa ng kanyang bibig. Damon, tawag ko nang hindi pa rin ito pumasok kahit may narinig na akong kalusko sa kusina. Sinulyapan ko ang pintuan na silid namin. Maria, nabunutin ako ng tinik nang pumasok si Damon at hawak ang baril. Ikaw ang nagpaputok. Hindi ko nakita na may hawak siyang baril kanina. Tumango si Damon, I think I saw someone lurking in the forested area of the beach. Barbie, dugo balayin ng tao. It's all right Maria, he swallowed. Huwag kang matakot, nandito lang ako, he assured me, bagamat nakita ko ang pang-anba sa kanya mga mata. Damon, sasabihin ko sana ang tungkol sa nakita ko doon sa silid ni Mia pero narinig ko ang pag-iyak ng kambal. Mabilis akong kumawala sa pagyakap kay Damon at bumalik ako sa silid namin. Susunod ako. Wait, babe, huwag lang lumabas. Tuluyan ang lumabas ng bahay si Damon na ikinatakot ko naman ng todo. Pero, hindi ko siya masundan dahil lumakas ang pag-iyak ng aming kambal. Tahan na baby, kinarga ko si Austin bago si Aiden kasi mas malakas umiyak itong si Austin. Maya-maya ay nakarinig ako ng putok ng baril. Damon. Nanginginig ako sa takot. Tumigil na rin sa pagtahol si Thunder. Nang makarinig ako ng kalusko sa kisame ay tuluyan na akong napaupo sa kama habang karga ko pa rin si Austin. Si Aiden ay tumigil sa pag-iyak dahil nilagyan ko ng supa ng kanyang bibig. Damon, tawag ko nang hindi pa rin ito pumasok kahit may narinig na akong kalusko sa kusina. Sinulyapan ko ang pintuan na silid namin. Maria, nabunutin ako ng tinik nang pumasok si Damon at hawak ang baril. Ikaw ang nagpaputok. Hindi ko nakita na may hawak siyang baril kanina. Tumango si Damon, I think I saw someone lurking in the forested area of the beach. Napamaang ako sa sinabi niya. May tao na nakamasid sa atin. Nanlaki ang aking mata na sinundan ko ang kunot noong si Damon. Hindi ko sigurado kung lasing ba iyon o baliw lamang na nagpagala-gala. Diyos ko po, paano kung babalik yun dito? Siya ba ang naglagay ng manika sa harapan ni Thunder? Hindi tayo sigurado, malayo naman siya sa bahay natin, although wala pa naman akong taong narinig na nagpagala-gala sa madilim na bahagi ng mga punong kahoy ng beach resort natin. Kaya nakapagtataka, I already alerted the police. Don't worry, makatulog pa rin tayo ng mahimbing. Natatakot ako Damon, bakit parang may stalker tayo? Dahan-dahan kong nilapag muli sa kanilang cradle sina Aiden at Austin nang pareho na itong bumalik sa pagtulog. Stalker nga ba natin ito? Anong klaseng tao yun, babae ba yun o lalaki sino ang sadya mo, bakit tayo minamanmanin? Calm down Maria, please, hindi ito makabuti sa iyo. Alalahanin mong bagong panganak ka, delikado yun pag nabinat ka babe, calm down please. Nandito ako okay. Damon squeezed my hands. Nakakandado naman lahat ng pintuan at bintana natin. Secure tayo baby. Isa pa may baril ako at pinalabas ko si Thunder, huwag kang mag-alala okay. Go to sleep. Umiling ako ng mabilis, paano ako makatulog, hindi na nawala sa aking paningin ang Barbie na nakabitin sa pintuan ni Thunder, walang mata, duguan pa ang buhok. Dagdag pa nito ay ang nakita kong mga manika na sira, at guti-guti sa silid ni Mia. May koneksyon ba iyon?
Damon, may nakita ako sa silid ni Mia, manika na mga siradin at gutay-gutay. Minsan walang ulo, minsan walang paa o kamay. Do you think may kaugnayan iyon sa manika na nakita natin sa likod bahay? Mabilis akong sinulyapan ni Damon, nakita ko na bumangon ang interes sa kanyang mukha. Really? Nagtataka niyang tanong. Baka nagkataon lang iyon, baka sinira talaga ni Mia ang kanyang mga laruan, sambit ni Damon. I'm not sure, ganyan din ang iniisip ko nang makita ko at niligpit ito sa skid ni Mia. Pero hindi naman ganoon si Mia. Hindi siya burara sa kanyang mga gamit, in fact, iniingatan niya ito, lalo lang akong nagdududa dahil sa nakita kong Barbie na nakabitin sa doghouse. What does it mean, Damon? Hindi ako mapakali. Please, baby, you need to calm down. Hindi nga nakabubuti sa iyo ang ma-stress at mag-alala ng sobra, bagong panganak ka lang. Nag-alala na paliwanag ni Damon. Sige, paimbestigahan rin natin ang mga manika ni Mia. Alamin natin bukas sa kanya ang tungkol dito. For the meantime matulog ka na, ako na ay muna ang magbantay sa kambal at sa inyong tatlo. At tubili akong nahiga sa kama, iniisip ang sitwasyon, hindi ako naniniwala na ito ay isang coincidence lamang. Ang mga manika sa silid ni Mia at ng manika na nasa labas ng kusina. Baby M, please close your eyes and relax, okay? Nandito lang ako. You have nothing to worry about. Damon reminded me again. Alright. Naglalawi pa ako sa pagtulog nang naramdaman ko na niyugyug ni Damon ang aking balikat. Wake up Maria, siguro nagugugtom ang kambal, nagkibit balikat si Damon. I'm sorry. Sabi niya sa tuwing gigisiingan niya ako kapag oras na nagugugtom ang kambal, breastfeeding and bottle feeding ang ginawa namin dahil mahihirapan akong mag-breastfeed ng sabay. It's alright. I'm sorry baby. Here comes mommy. Sino ba ang huling dumb-id sa iyo? S.I. Aiden. Come here little boy. Kinuha ni Damon si Austin at binigay sa akin. Nagtimpla naman siya ng gatas sa bottle para kay Aiden. Ganito lagi ang setup namin ni Damon. Kailangan pantay ang makukuha nilang gatas sa akin. Kailangan na pantay rin sa bottled milk. Napansin ko ang mukha ni Damon. He looks so tired. Hindi ka na natulog? I asked him. Han, kinda. I thought you said the police were coming. Nasaan na sila? Nang makapagpahinga ka naman sana. Hayaan mo na sila. Mag-aalas 4 na naman pala. Aalis na tayo rito. I couldn't wait to leave this place Damon, ngayon ko lang naramdaman ang matakot ng sobra. Dati, hindi naman ako takot rito, inabot pa nga tayo ng 1 buwan rito, but now, parang biglang naging haunted house ang beach house na ito and it's all because of that damn dolls. Naalimpungatan ako nang sumigaw si Maria ng malakas. Bago ako lumabas ng silid ay kinuha ko ang aking revolver automatic sa drawer at nilagay ko ang baril sa gilid mo. What happened? Napayakap ako sa kanyang likuran nang sa worry ko ay nanigas si Maria. Bawal pa naman sa mga bagong panganak ang magulat at baka mabinat. Damon, ang tanging nasambit niya pagkatapos niyang ituro ang isang bagay na naging dahilan rin ng pag-ingay at pagtahol ni Thunder, ang aming aso. Napayakap sa akin si Maria, holy cow! Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Isang Barbie doll na nakabitin sa doghouse ni Thunder. Ang Barbie ay walang mata, may dugo ang kanyang ulo. This is the first time that I noticed Thunder's growl, parang galit na galit siya, nang gigigil na nakatingin sa manika sa pintuan ng kanyang doghouse. Damon, natatakot ako, napansin ko na nanginginig si Maria sa aking tabi. Calm down, Maria, nandito naman ako, sa isipan ko, sinadya ito. Someone might be out there, someone who is responsible in doing this. Sino kaya ang may gawa nito sa atin? May stalker ba tayo? Bakit may nakabitin na Barbie doll riyan? Malamang sinadya iyan. Sunod-sunod na tanong ni Maria. Damon, naputol ang kanyang pagsalita nang marinig namin ang pag-iyak ng aming sanggol, nagmamadali na tumalikod si Maria pabalik sa silid. Susunod na lang ako, nagmamadali na akong lumabas at sinarado ang pintuan sa likod ng beach house. Pinalabas ko ng doghouse si Thunder. Stay here, Thunder. Bantayan mo sina Maria at ang kambal, okay? Si Thunder ay isang German Shepherd breed. Kilala sa kanilang katapangan, katalinuhan at loyalty. Madalas silang ginagamit bilang mga asong pulis at bantay.
Paglabas ng kanyang bahay ay agad nitong sininghot ang manika at galit na galit itong iwinawasiwas na para bang gusto niyang katayin. Thunder, let it go. Mabilis naman na binitiwan ni Thunder ang manika. Kinuha ko ito at nilagay sa isang box na nasa labas ng kusina. Paimbestigahan ko ang manikang ito. Obviously sinadya ang pagbitin ng manika, nakapagtataka, kaya pala tahol ng tahol ang asong ito. Dahil pala iyan sa paglapit ng salarin sa bahay ng aso. Ang liwanag ng lighthouse ay nagbigay daan upang makita ko na may gumalaw sa malagang punong kahoy na bahagi ng resort. Kung gaano kaingay ang alon sa dalampasigan, ganun din kaingay si Thunder. At bago pa ako nakareact ay mabilis itong tumakbo sa bahaging iyon. Thunder, sinundan ko ang aso, siguro naman ay batid ni Thunder na nandoon ang panganib, nandoon ang salamin, wala sa bahay. Dahil hindi naman niya iiwan ang bahay kung nandito ang salarin. As I got nearer to the area, I thought I saw a glimpse of a silhouette of someone, hindi ko lang ma-identify kung babae o lalaki. Nagpaputok ako para aware ang taong iyon na hindi siya basta-basta makalusab sa bahay at lalong hindi siya pwedeng mag-trespass dahil handa ako. Hinintay ko na lamang na bumalik si Thunder mula sa area na iyon, loko ang aso na ito nag-atubili akong sundan siya dahil walang tatao sa bahay. What if may papasok nga sa bahay? Bukas pa naman ang pintuan namin sa likod. Bumalik ako sa likuran ng beach house at hintay na bumalik si Thunder. After some time ay humahanggos ito na tumatakbo pauwi sa aking tabi. Naging tahimik na ang aso. Down boy, dito ka lang sa labas ng bahay ha, maglibot ka, bantayan mo kami sa aming pagtulog. Kinuha ko ang dalang cellphone sa aking pocket jacket at tinawagan ang number ni na Officer Gay Apa at Officer Medina. Nag-check ako sa buong bahay, I'll see to it na sarado ang pintuan sa likod at sa harap ng bahay maging ang mga bintana sa ikalawang palapag ng bahay. Iniwan kong bukas ang mga ilaw sa ground floor, ganun din sa second floor kung saan nandoon ang silid namin. Maria's eyes went wide and content when I opened the door. Ay salamat at bumalik ka na, nagpaputok ka. Tanong niya nang makita ang hawak na baril sa aking kamay. I nodded my head. I think I saw someone lurking in the forested areas of the beach resort, napamaang si Maria. What? Sino naman ang taong iyon? Leon ba kaya ang stalker? Nahintakutan niyang sabi. Hindi tayo sigurado, hindi natin alam kung baliw o lasing lang pala na gumagala sa dakong ito. I said, although I'm not convinced myself. Pero, sinabi ko lang ito dahil ayaw kong mag-worry masyado si Maria. Huwag ka nang mag-alala. I already alerted the police. I simply said, ang gawin mo dapat ay matulog ka na, ako na ang bahala na magbantay sa kambal Maria. Kampante kong sabi sa kanya. But deep inside I was worried. Isa kong nag-iisa lang ako rito, malamang nilusob ko na ang hayop na iyon. But since walang ibang kasama si Maria sa bahay maliban sa kambal, natatakot ako sa maaring mangyayari sa kanila kung iiwan ko sila. Alam mo bang may nakita akong mga Barbie doll sa silid ni Mia, dama ko ang pang-ando ng kanyang boses. Kumunot naman ang aking noo. Bakit? Ang mga Barbie doll na iyon, kung hindi putol ang ulo, ay kamay at paa ang putol mga sira at guti-guti na manika. Hindi kaya may kaugnayan ito sa manika sa doghouse. Napamura ako sa aking loob. S.I. Mia, bakit, paanong nangyari iyon? Lumakas ang kaba ng dibdib ko sa sinabi ni Maria. Inaamin ko na medyo napabayan ko na ang aking anak, dahil sa pagdating ng kambal at pag-alaga kay Maria. Siguro marapat na nga na bumalik kami sa mansion, doon masiguro ko ang kaligtasan ng pamilya ko kasama na si Mia. Baka nagkataon lang na nasira din ang mga laruan ni Mia habang naglalaro. Leon din ang iniisip ko pero, hindi naman ganoon si Mia, maingat ito sa kanyang mga laruan, lalo na sa mga manika. Rason pa ni Maria. Huwag ka nang mag-alala pa Maria baby, paimbestigahan ko lahat ito, good thing na aalis na tayo bukas. Safe na kayo doon sa mansion. Now, please go back to sleep. Nag-atubili pa si Maria, bilang isang magulang, naintindihan ko na masyado siyang nag-alala sa nangyayari. I can feel it. Pero dahil sa pagod at bagong panganak si Maria, nakatulog ito agad. That's when I hear it. A shot. Followed by a shrieking thud. Thunder.
Napahilamos ako sa aking mukha, gustong-gusto kong lumabas ng bahay pero paano ang pamilya ko? Hindi ako sigurado kung ang salarin, kriminal, baliw o lasing na tao na may kagagawan nito ay may kasama. I decided to stay in the bedroom and furiously dial the officer's number. I even called my 3 friends. Half an hour the beach house was bombarded with cars, dumating ang mga pulis. Dumating ang mga kaibigan ko. Doon na ako lumabas, dahil sa pagod ay hindi na nagising pa si Maria. Maging ang aming kambal, himala na hindi man lang nagising sa putok. Binuksan ko ang mga pulis at mga kaibigan ko. Anong nangyari rito? Bungad na tanong ni Eman. Psycho, yun lang ang babaril ng aso. Galit na sabi ni Arnold, na isang dog lover. I'm sorry man, but Thunder is dead. Mahinang sabi ni Dennis. Ang mga pulis ay nag-search na sa buong area. Who could have done this? Kinuyam ko ang aking palad nang ako ay lumabas ng bahay. Sinadya na barilin si Thunder. Bakit hindi binaril si Thunder noong sumugod ang aso sa forested area? Anong mensahe ang gustong iparating ng hayop na iyon? Gusto bang ipamuka ng killer na kaya niyang lumusab sa harapan mismo ng bahay ay kaya niyang pumatay? Kinilabutan ako sa nangyayari kay Thunder. The killer must have sent a signal to me, the US. Bakit mo naman kinaligan ng aso? Alam mo namang German Shepherd iyan, yun naatake talaga. Baka binaril ng mga tourists o kaya ay ng mga taong, nagbibiro ka ba? Hindi yun naatake ang Shepherd hanggat hindi siya natitrigger. It's so rare for a German Shepherd's dog to attack without reason. Sinadya ang pagbaril kay Thunder. Galit kong sabi, okay, calm down, will you? Saway ni Dennis. What's the plan? Eman asked. Hintayin na lang natin ang resulta sa search na ginawa ng mga pulis. Saad ni Arnold. Babalik na kami sa mansion today, pero gusto ko na masettle ang pangyayari ngayong gabi. Gusto kong malaman kung sino ang nasa likod ng pananakot. Arnold cut me off. Mayroong manika na nakabitin sa pintuan mismo ng doghouse ni Thunder. Sinadya ito obviously, sinong matino ang magkabit ng manika na walang mata at duguan ng ulo at buhok. I mean, June pa lang tayo, hindi pa Halloween kaya this scheme is so impossible to ignore. And pinatay nga si Thunder, nanlumo kong sabi. My poor dog. The question is sino? Sino ang malakas ang loob na may gawa nito sa iyo? Dennis asked. Wala ka namang kalaban hindi ba? Tanong ni Eman. Because, it's like someone is taking a revenge. I would never do such horrible things. Paano mo naman naisipan na ako ang may kagagawan ng lahat ng iyon? Tandang pananong panipit, namumula si Madam Luz Viminda nang sumbatan siya ni Damon tungkol sa nangyari sa beach house. Hindi mo ako masisisi mami na magtanong sa iyo. I am offended by your question. Bakit ka ma-offend kung hindi ka naman guilty? Hindi maiwasan ni Damon ang hindi magduda sa kanyang ina. Pagkatapos ng pagkukunwari niya sa pagtanggap kay Maria ay siya ang nasa likod ng paninira sa relasyon nila ni Maria. Dahil, sobra-sobra naman iyang pagdududa mo, no, mommy, you can't blame me. When I thought you accepted Maria, I trusted you, pero drama lang at pagkukunwari iyon. Hindi ka pa nakontento hindi ba? Ikaw ang may pukana sa ginawa mong paninira sa akin upang mamanipulate si Maria, nang sa gayon maniwala siya at maghihiwalay kami. Nagdaramdam ang boses ni Damon na nagsasalita. Nag-iwas ng tingin si Madam Luz sa anak. I'm sorry Damon. I'm sorry. Pero hindi ako ang may gawa ng bagay na sinabi mo. Hindi ko man matanggap si Maria at gumawa man ako ng paraan upang maghiwalay kayo, hanggang doon lang iyon, hindi naman ako mamamatay tao, at hindi ko rin kayang mamatay si Thunder, depensa ng kanyang ina. Maaring hindi ka pumapatay, paano naman ang inutusan mo? So, do you really think ako ang may pukana? Nandilat ang mata ni Luz. I don't know mommy, ikaw lang ang makasagot niyan. Tuldok panipit, maniwala ka ngayon sa akin Damon hindi ako ang may kagagawan niyan. Bagamat inaamin ko na ako ang nag-utos kay Jocelyn na magkalat ng isyo para maghiwalay kayo, hanggang doon lang iyon, and I'm sorry. Hindi ko na alam mommy, kung totoo na nagsisisi ka, hindi ko alam kung totoo ba talaga na hindi ka na nakipag-ugnayan kay Carmela.
You know mom, nasasaktan ako dahil alam mo pala na si Carmela ang may pukana ng pagtulak kay Maria doon sa probinsya pero hindi mo sinabi sa akin. Sa bagkus ay nakipagsabuatan ka pa sa kanya, and it's because hindi mo pa rin si Maria tanggap. Hindi naiwasan ni Damon ang hindi tumaas ang boses dahil sa bumangon na emosyon. Hindi mo ba alam na ang yaya na iyon ay siyang tumulak kay Maria, ang yaya din na iyon na siyang inutusan mo para magkasira kami ni Maria ay isang baliw. Mabuti na lang ay nahuli ko siya dahil kung hindi baka kung ano-ano pa ang gagawin niya kay Mia. Tama ba ang narinig ko Luz? Nagsalubong ang kilay ni Monsieur Rogelio. Hanggang ngayon hindi mo patanggap si Maria. Ikaw ang nasa likod ng panggugulo kina Damon at Maria. Kaya pala sila umalis rito, hindi sinabi ni Damon kay Monsieur Rogelio ang tungkol sa ginawa ng ina. Ayaw niyang mag-alala pa ito kaya nagulat siya nang marinig nito ang kanilang usapan. Daddy ay, nagkamot ng ulo si Damon. Wala siyang intensyon na sabihin kay Monsieur Rogelio ang nangyari, hindi niya alam na nakikinig ito. Sagutin mo ako, Luz Diminda. Galit na tanong ni Rogelio. Daddy, it's okay, tapos na po iyon, please don't worry. Nilapitan niya ang kanyang ama na nakatayo sa gilid ng guest cottage kung saan nag-uusap sina Damon at Madam Luz Diminda. At nakipagsabuatan ka pa kay Carmela Luz. Kay Carmela na gustong patayin ang mga apo mo. Daddy that's enough, natatakot siya na baka atakihin ang kanyang daddy dahil sa galit at pagtaas ng kanyang emosyon. No, Damon, huwag mo nang pagtakpan ang iyong ina. Once and for all, kailangan na tapusin na niya ang, sapo ang dibdib, bumagsak sa lupa si Monsieur Rogelio Montemayor. Rogelio, Daddy, sa ospital, I'm sorry, Mr. Montemayor. Dead on arrival ang pasyente, parang sinakluban ng langit at lupa si Damon. He buried his face on his palm. Tahimik na umiiyak. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina ay tulala walang tinig, hindi nagsasalita, subalit ang kanyang luha ay patuloy sa pagdaloy. Damon wanted to shout at her. But what for? Huli na ang lahat. June 29 pumanaw ang kanyang ama, 1 week after na dumating sina Aiden and Austin sa Montemayor's mansion. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang kanilang lolo. Umiiyak na umalis si Luz sa tabi ni Damon sa waiting area. Pinuntahan niya ang kanyang asawa na dinala na sa morgue. Hindi makapaniwala si Damon na sa araw mismo ng kanilang pag-uwi ay mamamatay ang kanyang ama. Kung alam lamang niya ito, sana ay hindi na siya bumalik sa mansion. Sana doon na lang isla sa hotel tumukoy ni Maria. Pero ang dahilan ng kanyang pag-uwi ay dahil sa request ng kanyang ama. Damn it! Napamura si Damon ng malakas at pinagsusuntok ang dingding ng ospital, kung sana ay napigilan niya ang kanyang sarili, sana ay hindi na lang niya sinumbatan ang ina, hindi sana sila marinig ng kanyang ama. Brother, mabilis na yamakap si Monica kay Damon. Umiyak na nagyakapan ang dalawa. Walang mga salitang namutawi sa kanilang ngalabi. Humikbi at impit na pagliyak ang maririnig sa magkapatid. Nang maalala ni Damon ang kanyang mag-ina ay nagtanong siya. Nagbilin ka ba sa guard na huwag magpapasok ng sinuman? Tandang padamdam panipik. Pinahid ni Damon ang kanyang luha. Iniisip na ngayon ang kanyang pamilya at si Mia. Oo, sagot ni Monica sa pagitan ng kanyang paghikbi. Mahigpit king bilin sa kanila na hindi magpapasok ng sinuman. Nandoon naman si Robert at ang pinsan ni Maria na si Linda. Damon, Dennis called. Nagmamadali ito sa paglapit kina Damon at Monica. Kasama na sina Arnold at Eman. I'm sorry pare, I'm very sorry for your loss, bamaling ang tingin ni Dennis kay Monica. I'm sorry Monica, niyakap niya ang kapatid ni Damon. I'm sorry pare, I'm sorry dude my condolences. Tinapik din nina Arnold and Eman ang balikat ng kaibigan bilang pakikiramay at pagpalakas sa kaibigan. Sa morgue ay tumangi si Madam Luz na tinitigan ang mga labi ng asawa. Nakiusap siya sa embalsamador na huwag munang dadalhin sa loob ang asawa, total 24 hours pa naman bago ito galawin. I'm very sorry Rogelio, I'm very sorry, nagsimula na ang impit niyang pag-iyak. Kung hindi dahil sa ginawa niya, hindi siya susumbatan ni Damon. Kung hindi nadala si Damon sa kanyang emosyon, buhay pa sana ang kanilang ama dahil hindi naman marinig ang kanilang pag-uusap. Pero kahit pa bali-baligtarin ang sitwasyon, kasalanan lahat ni Luz. Walang ibang decision sa kamatayan ni Rogelio kundi siya mismo.
Rogelio, I'm very sorry, I'm very sorry. Mommy. Lumapit si Monica at sinulyapan ang mga labi ng kanilang ama. Alam ko Monica, alam ko na galit na kayo sa akin, and this time siguro hindi na ninyo ako mapapatawad, umiiyak na sabi ni Luz. Wala na sigurong kapatawaran itong nangyari sa daddy ninyo dahil sa akin. Inaako ko Monica. Kasalanan ko lahat, kasalanan ko ito lahat. Umiling na nakatingin si Monica sa ina. Alam mo bang mahal na mahal ka ng daddy? Lagi niyang sinasabi sa akin, sa amin ni Damon, na utang namin sa iyo ang aming buhay. Lagi niyang sinabi sa amin na huwag naming alisin ang respeto namin sa iyo dahil ikaw ang aming ina. Matigas na sabi ni Monica, *lanong tinagap mo na si Maria, noong akala namin ay hindi iyon pakitang tao, totoo na pinatawad ka namin ni Damon. Totoo na kinalimutan namin ang sama ng loob namin sa iyo, dahil tama si Daddy, hindi kami maisilang kung wala ka. Pero bakit imbes na ang isang ina ang dahilan ng kaligayahan ng isang anak, bakit ikaw pa ang humahadlang para maging masaya kami Mommy? Ngayon ko naintindihan, ngayon na nakapag-usap kami ng masinsinan ni Damon. Ngayon ko na-realize na baka ang may gawa ng pananakot sa kanila sa beach house at pagpatay kay Thunder ay ang babaeng kinanta ninyo ni Carmela si Jocelyn, malamig na sabi ni Monica. Nakausap ko si Officer Gay Apa, nag-imbestiga sila sa pamilya ni Jocelyn. Alam mo ba na isa siyang baliw? She has a twisted mind with a twisted family. Bakit ka nakipagsabuatan kay Carmela? I didn't know. Of course, you didn't know. Dahil ang nais mo lang ay masunod ang gusto mo na palayasin si Maria. Tingnan mo ngayon, may malaking panganib na banta sa ating pamilya dahil sa iyong pagiging sakam dahil sa iyong pagiging matapobre. Sabi ng mga pulis Jocelyn came from a twisted family, kaya hindi nakapagtataka na may twisted mind rin ang babaeng iyon. I'm sorry, I didn't know, hindi rin alam ni Carmela na isang psycho si Jocelyn. Huli na ang lahat, nanganganib na tayo dahil sa pamilya ni Jocelyn Torino. Nakakulong siya, nakatakas siya at ngayon ay delikado na ang pamilya natin dahil nagsimula na itong maghayganti nang hindi pala ninyo siya tinulungan na makalabas ng kulungan. Iniwan ni Monica ang kanyang ina na puno ng paghihinagpis at pagsisisi. Pero alam niyang hindi na siya paniwalan pa sinuman sa kanyang mga anak. Madam Luz buried her face on her hands. What did I do? She wailed in despair. Chapter 25. Mia baby, halika nga rito. Pumasok si Maria sa silid ni Mia nang makatulog na ang kambal. Gusto niyang itanong ang tungkol sa mga manika na nakita niya sa silid nito sa beach house. Sinamantala niya ang pagkakataon na si Damon ay nandoon sa guest cottage, maaga pang kinausap ang ina. 6:00 pa ng umaga ay dumating na sila sa mansion. Hindi pa sila nagkita ng kanyang biyena na babae, bagamat si Monsieur Rogelio ay binabati siya sa kanyang pagdating at masaya na nitong kinarga ang kambal. Kamusta ka na baby? Tumabi si Mia sa gilid ng kama kung saan naupo si Maria. I'm fine mommy, may kakaibang init sa puso ang naramdaman ni Maria kapag tinatawag siyang mommy ng kanyang alaga dati. Mommy na ang gusto ni Maria na itawag sa kanya ni Mia, simula nang manganak siya, nais niyang iparamdam kay Mia na hindi iba ang turing ni Maria sa kanya. Tapos ka na bang kumain anak? Sinukli niya ang buhok ni Mia. Tumango ang bata. Sinong nagpakain sa iyo? Aunt Monica ho, mommy kailan kaya tayo pwedeng mag-swimming sa pool? Nagtaas ng tingin si Mia at sinalubong ang kanyang tingin. Within this week anak, mabilis na sagot ni Maria. Batid niya na nangungulila si Mia sa kanilang bonding. Kahit kasama nila si Mia sa beach house at bahay nila sa probinsya, hindi na rin sila nag-uusap dahil nga sa kanyang pagdadalang tao hanggang sa siya ay nanganak na. Really, mommy? Agad na kumislap ang mga mata ni Mia. Sure, baby na-miss ko rin naman ang ating libangan noon. Ang Paul, masayang inayusan ni Maria ang dating alaga. Ayan bagay talaga sa iyo ang naka-braid ang buhok. Thank you, mommy, niyakap siya ni Mia. Mahigpit itong nakalingki sa kanyang leeg. Sa isip ni Maria, naaalala kaya ni Mia ang kanyang ina. Kahit na nagngit-ngit ang loob ni Maria dahil muntik nang mapahamak ang kanyang kambal, ay hindi niilasan ni Maria ang isipan ni Mia. Kahit nasa advantage siya, hindi niya siniraan si Carmela kay Mia.
Hindi niya binanggit ang kahayupan niya. Kahit pa siguro tumanda na si Mia at magkaroon na ng unawa, ayaw pa rin niya na siya ang dahilan upang maging negatibo ang pananaw ni Mia. Mia anak, she pulled out from her. May itatanong ako sa iyo, pwede bang maging honest ka kay mommy? Hinaplos pa niya ang pisngi ni Mia. Ano po iyon, mommy? Tanong ni Mia na sa kanyang hawak na Barbie nakatingin. Inayusan ni Mia ang Barbie doll. Lumunok ng laway si Mia, naalala ang nangyari kagabi at nitong umaga sa beach house. Ang mga Barbie doll mo doon sa beach house, bakit guti-guti at sira? I mean, sinasaktan mo ba ang mga Barbie dolls? Mabilis na umiling si Mia. Hindi po akin iyon mommy, pinulot ko po iyon. Nandilat ang mga mata ni Maria. Pinulot saan? Sa paligid po ng beach house, nagkalat ang mga iyon sa labas ng bahay na awa naman ako dahil ang ganda ng Barbie. Napamaang si Maria. Kakailan ito nangyari? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Di pa po kayo nangganganak, mommy, mabilis na naglakbay ang diwa ni Maria. May pagkakataon na lumabas mag-isa si Mia ng bahay dahil siguro nababagot ang bata. Lalo na at naitsipwera ito dahil sa kanyang sitwasyon. Hindi mo ba nakikita na may nag-iwan riyan sa bakuran? Nababahala na tanong ni Maria. Kung magkagayon, ang stalker ay matagal nang umaaligid sa beach house nang hindi nila nalalaman. The killer must have stayed and gone under their noses. Mia, bakit hindi mo sinabi sa amin na may pinulot kang mga ganyan? I mean, you have a lot of Barbie dolls. Hindi matindaan ni Maria kung pag-aari ba ni Mia ang mga manika o hindi. Hindi na kasi niya mabilang ang mga Barbie doll ni Mia. Hindi niya matindaan kung gaano ito karami. Galit po ba kayo? No, iling ni Maria. Hindi ako galit, paano ba ipaliwanag ni Maria na kung meron man siyang naramdaman ay pag-alala para sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan ng pamilya, iyon ang inaalala niya. It's okay mommy, pinaliguan ko po sila at nag-alkohol pa ako. Bumantong hininga si Maria. Inisip ng bata na nag-alala ito dahil marumi ang pinulot na laruan. It's okay Mia, pwedeng mag-request sa iyo. Nanindig ang balahibo ni Maria, isipin pa lamang niya na may masamang mangyayari kay Mia. Ano po iyon mommy? Don't talk to strangers please. Tuldok tandang pananong. Niyakap niya ang kanyang alaga na kinikilala niyang anak. If ever may mangyayari kay Mia, ang unang-unang sisihin ay walang iba kundi si Carmela, ang sariling ina ni Mia. Siya ang nagdala kay Jocelyn Torino sa mansion. Hindi may waksi ni Maria na si Jocelyn Torino ang may pukana ng nangyari kagabi at ang bumaril sa alagang aso nila na si Thunder. Yes, mommy, sinabi rin niya ni daddy sa akin. At para hindi ka na matukso na makipag-usap kan inuman, huwag ka na lang lumabas ng mansion, okay? Hindi naman po talaga ako lumalabas ng mansion mommy. You know that? Doon lang ako nakalabas sa beach house. Malalim na huminga si Maria. Sa mansion ay tunay na safety nga dahil sa maliban sa gated community, may sarili silang guard sa mansion, may mga katulong pa na magbabantay kay Mia. Samantalang doon sa beach house, open ang kanilang lugar. Kinikilabutan ulit si Maria nang maalala ang nangyayari kay Thunder. Mia, baby, hindi mo ba nakita kung may tao na gumagala sa ating bahay sa beach? Like, may dala ng manika, hindi po tao mommy, babae po. Babae, kilala mo ba? Nakatalikod na po eh. Oh my God. Tuluyan ng nanlamig ang kamay ni Maria. Mas lalong positibo siya na si Jocelyn nga ang may kagagawan. Jocelyn ang nagtulak sa kanya, bagamat hindi niya nakilala dahil iba naman ang aura niya nang nag-apply ng yaya. Tuldok. Ang babaeng bumangga sa kanya ay walang iba kundi si Jocelyn. Sinadya na magsuot ng loose jacket and oversized cup para hindi matukoy. Bumilis ang T***** K ng puso niya, si Jocelyn nga iyon, wala nang ibang tao na gagawa ng paghihigant sa kanila. Ayon kay Officer Gay Apa, may twisted mind and family si Jocelyn Torino. Nagalit nang hindi tinulungan ni Carmela at Madam Luz Viminda na makalabas ng kulungan ang babae. Kailangan na ipagtapat ni Maria kay Darman ang mga sinabi ni Mia. Bago siya bumaba ng hagdan ay sinilip muna sa silid sina Aiden at Austin. Mahimbing pa rin na nakatulog ang kambal. Damon, hinanap ni Maria ang asawa subalit hindi niya mahagilap sa mansion. Miss Maria, tumatakbo na lumapit si Gloria kay Maria.
Nasanay na si Maria sa tawag ni Ginang Dolores at iba pang kasambahay. Tuldok, Miss Maria pa rin kung siya ay tawagin. Gloria, anong nangyari? Nagtataka na sabi ni Maria. Mukha kasi itong nagmamadali sa pagpasok ng mansion. Nakita mo ba ang Sir Damon mo? Tanong pa niya. Umalis na po, nasa guest cottage po sila kanina nag-uusap. Pero, sinugod po sa ospital si Monsieur Rogelio. Inatake po sa puso. Napasinghap si Maria. Oh, my God, sana ay okay lang si Daddy. Nagmamadali naman na lumabas ng silid si Monica at mabilis na lumabas sa main door. Hindi na nito pinansin si Maria. Lalo lamang kinabahan si Maria sa nangyayari sa buhay nila. Hindi na matapos-tapos ang kanilang problema. Bakit inatake? Bulong ni Maria sa sarili. Narinig siya ng katulong kaya sumagot ito. Nag-uusap po sina Madam Luz at Sir Damon, tapos narinig ni Monsieur Rogelio, nakisali po siya sa usapan, nagsusumbatan po sila, hanggang sa inatake nga po ang daddy ni Sir Damon. Sa silid ay nagpalakad-lakad si Maria. Hindi mapakali. Sana mapatawad siya ng pamilya ni Damon. Binal ika ni Maria ang kanyang buhay simula nang manilbihan siya bilang yaya ni Mia. Tahimik ang pamilya ni Damon, hanggang sa umibog sila ni Damon sa isa't isa. Dito na nagsimula ang walang katapusang gulo, dahil lang sa isang rason hindi siya gusto ni Madam Luz para kay Damon. Kahit pala kinasal at nagkaanak na lang sila ni Damon, hindi pa rin siya tanggap ng Madam. Ang daming mga pangyayari na naganap upang hindi sila magkatuluyan ni Damon, pero nanag ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng maraming hadlang, ang akala niya ay tapos na ang lahat nang tanggalin siya ng Madam, iyon pala pakitang tao lamang ang lahat upang hindi asterisk mahuli ang kanyang biyenan na may ginawa palang plano upang paghiwalayin sila ni Damon. Umiyak si Maria. Siya mga ba ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa buhay ni Damon? Kung hindi siya dumating sa buhay ni Damon, tahimik lang siguro ang pamilya niya. Ngayon nanganganib si Monsieur Rogelio dahil sa sama ng loob. May panganib pa sa kanilang buhay dahil sa pakikipagsabwatan ni na Madam Luz at Carmela kay Torino. Oh, Damon. I'm sorry my love. I'm sorry, she murmured to herself. She was sorry for she might cause the pain in Damon's life. But in her defense, she fell in love with him and Damon felt the same. Pag-ibig. Ito ang isang bagay na hindi niya saklaw. And she was sorry. I'm sorry, sweetheart, I'm very sorry. Niyakap ni Maria ng mahigpit ang asawa habang nakaupo ito sa upuan at nakaharap sa kabaong ni Monsieur Rogelio Montemayor. Unang gabi ng Lemay, lilan pa lang ang tao na dumalaw sa mga labi ni Monsieur Rogelio dahil kokonti pa lang ang nakaalam sa kanyang pagkamatay. Baby, you know it's not your fault. Stop blaming yourself. Hinapit ni Damon ang bewang ng kanyang asawa. Ang totoo, naawa pa nga si Damon dito dahil panay ang sisi niya sa kanyang sarili. It was never your fault, Maria. We love each other, iyon lang ang kasalanan natin. Ayoko nang marinig na sinisisi mo ang iyong sarili, umiling si Damon. Kung meron man dapat sisisisyon, iyon yung mga taong tutol sa ating pag-iibigan. Damon sighed as his attention went to his mother who are weeping among her circle of friends. Kasalanan ito ni Mommy, wala akong ibang maisip na responsable kundi siya. May bigat ang tono ng pananalita and Damon. Ramdam iyon ni Maria. Walang masabi si Maria. Hindi pa rin sila nagkausap ng Madam, ni magkasalubong man. Sa pangalawang pagkakataon, ayaw na ni Maria na umasa na matanggap siya ng biyenan. Kung hindi lang namatay si Monsieur Rogelio, walang balak na magtagal sa mansion si Maria. But now that the head of the family is dead, hindi niya alam kung makaalis pa sila sa mansion. Si Damon na ang susunod na ulo ng pamilya Montemayor. Maria, may sinasabi ka kanina tungkol kay Mia? Oo. Mabilis na tumango ang kanyang asawa. Bakit, anong tungkol kay Mia? Sinulyapan ni Maria ang paligid. Magkalayo ang distansya ng mga taong nakaupo sa lamay. Pero nag-iingat siyang walang makariig sa kanilang pag-uusap. Iyong sinasabi kong manika sa silid ni Mia, mahina niyang sabi. Hindi kay Mia iyon, napulot lamang niya sa paligid ng beach house. Bahagyang nandilat ang mata ni Damon. You mean, napulot malapit sa paligid ng beach house? Nahintakutan si Damon na isipin na gumala si Mia sa labas at nagpunta sa dagat. Tumango si Maria. Yes,
Damon, yes. Siguro na boring si Mia sa loob ng beach house na wala man lang ginagawa, walang katulong na kasama. Kailan nangyari ito? Noong hindi pa ako nagsilang. Napamura si Damon. Kung gayon matagal na palang nakamasid ang kriminal. It was Jocelyn Torino. Damon, wala akong ibang maisip. Bakit, hindi ka ba nagdududa kay Carmela? Damon sighed, he believed too that it was Jocelyn. Hindi, isa siyang ina, hindi niya magagawa mamanakit. Sweetheart, baka nakalimutan mo na si Carmela Baltazar ang nag-utos kay Jocelyn na banggain ka. Ano sa palagay mo ang kasong iyon? Kung nakunan ka dahil sa krimen na iyon? Kung napuruhan ka, do you think nandito ka pa at ang kambal? Hindi ko siya kayang patawarin, Maria. Kahit ano pa ang pilit ng puso ko nakalimutan ang kanyang ginawa, hindi ko ito mapatawad. What about mommy? Sinulyapan ni Maria si Madam na pinalibutan pa rin ng mga kaibigan niya at umiiyak. Damon sighed, kasing bigat na rin ni Carmela ang kanyang kasalanan. She was conspiring against us, umiling si Damon at yumuko. Alam niya ang ginawa ni Carmela laban sa iyo, pero, hindi niya sinabi, sa bagkus ay ginamit rin niya si Jocelyn upang magkahiwalay tayo. Pinisil ni Maria ang kamay ni Damon. I'm sorry, please, tama na. Huwag mo nang pahirapan pa ang iyong sarili, Damon. Kung ayaw mo nang marinig na sinisisi ko ang aking sarili, mas lalong ayaw kong makita na nagdurusa ka sa mga bagay na hindi mo kasalanan. Umiyak na humilig si Maria sa dibdib ni Damon. I love you. Tuldok panipik. And I love you more, Maria. He kissed her on the forehead. Nang umalis na ang mga kaibigan ni Luz ay nag-iisa na lamang siyang makaupo sa round table ng veranda kung saan dalawa sila ni Rogelio ang kadalasan ay naupo sa bahaging iyon ng mansion. Pinahid ni Luz ang luha na namalisbos sa kanyang mata. Umiling na nakatingin sa di kalayuan kung saan nakalagay ang kabaong ng kanyang asawa. Ngayon ay mag-isa na lamang siya sa buhay. Wala na siyang asawa. Sa worry rin niya, wala na ang kanyang dalawang anak. Wala siyang kakampi. Kahit gaano pa kalaki ang kanyang pagsisisi. Kahit gaano pa katoto ang kanyang pagsisisi. Hindi na siya paniwalaan nina Monica at Damon. Huli na ang lahat. Habang tinitingnan ni Madam ang kabaong, naisip niya sina Carmela at Jocelyn. Sila ang puno at dulo ng lahat. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang pouch at mag-dial. Nakailang ring pa bago may sumagot. Hello, nasaan ka ba, Carmela? Matagal na hindi nagsalita sa kabilang linya. Tita Luz. Tandang pananong panipik. Carmela, alam mo bang nakatakas ang kaibigan mong si Jocelyn at ngayon ay nanganganib ang lahat? Halatang nagulat si Carmela sa kabilang linya. Ano po ang sinabi ninyo, Tita Luz? Ang kaibigan mong yaya na ini-introduce sa amin ay isang psycho, hindi ba alam mo ito? Hindi totoo iyan, tita, kung alam ko lang, di ko na sana. Sino ba ang nag-introduce sa amin kay Jocelyn, hindi ba ikaw? Oo, pero hindi ko naman alam na may something pala sa utak ang babaeng iyon, she said. Gumawa ka ng paraan, Carmela, gumawa ka ng paraan upang malaman mo ang kinaroroonan ni Jocelyn, dahil kung hindi nanganganib ang anak mo. You mean, si Mia? Bakit, anong ibig mong sabihin? Nagpanak na si Carmela. Alam mo bang nagpadala ng mensahe ang baliw na basbeng iyon, ha? Nagpadala ng senyales na isusunod niya si Mia. Hindi ko maintindihan. Tandang padamdam. Please, Tita Luz, sabihin mo sa akin, ano ba ang ibig mong sabihin? Tandang pananong panipik. Inatake niya ang beach house noong nakaragabi kung saan nandoon pa sina Damon at Maria sa bahay, kasama si Mia at ang kambal. Alam mo bang may mga Barbie dolls siyang winawasak, tapos iniwan niya sa harapan ng beach house? Tita, sigurado ka ba riyan na si Jocelyn ang may gawa? Baka hindi naman. Baka totoong baliw lang din ang may gawa. Bahala ka, Carmela, basta sinabi ko na sa iyo ang lahat, itanong mo sa mga kaibigan mo kung saan matagpuan ang pamkiamis para maunahan natin sila. Tita Luz, I'm sorry sa nangyari kay Daddy, ha. Pasensya ka na at hindi ako makarating riyan. Alam mo naman hindi na ako pwede sa Manaizon. Let's make this right, Carmela. Ayokong mauwi sa walang kabuluhan ang kamatayan ni Rogelio. Gusto kong alamin ang kinaroroonan ng baliw na kaibigan mo. I will try to contact my friend Bethany, siya kasi ang nagpakilala kay Jocelyn sa akin. Please, Tita Luz, make sure na ligtas si Mia. Pagkatapos ng maghapong photoshoot ay pagod na umuwi ng kondo si Bethany.
Pabagsak siyang humiga sa kama at agad na pinaikit ang kanyang mga mata. Han, she murmured. Saka na lang siya maligo pagkatapos niyang makaidlip. Hindi niya kaya ang gumalaw pa. Hinilat niya ang kanyang sentido at maingat na minamasahe ang kanyang noo. Nakakapagod ang araw na ito. Bago siya tuluyang naidlip, she thought, she heard a click and her bedroom door flew open. Who's that? Nanlaki ang mga mata ni Bethany nang makita ang mapangahas na bisita na pumasok sa kanyang silid. Naging alerto si Bethany at mabilis na tumayo. What the heck you're doing here? Alam mo bang trespassing itong ginawa mo? I didn't call you here. Tumiim ang bagang ni Bethany. Is this Beth messing with her? Ano bang kinatakot mo sa akin, Bethany? Dati naman akong nakipag-usap sa iyo ah. Nakangising sabi ng kanyang unwanted guest. Habang dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Kung makipag-usap man ako sa iyo, never dito sa silid ko. Get out! Huwag kang lumapit sa akin. Halos sumigaw na si Bethany nang nasa gilid na ng kama ang bisita habang siya naman ay umatras pa sa dingding. Nagtataka ako kung bakit ka takot na takot sa akin ngayon, Bethany. Oh, let me think. Siguro ay dahil sa pagkanulumos sa akin. Bahagyang tumigil sa paglapit ang bisita na para bang nag-iisip. Ano bang pinagsasabi mo? Bethany shouted. Shush! Sumenyas ang babae na tumigil si Bethany sa pagsigaw. Stop the screaming, you might use your voice later. Baka mapagod lang, hindi na napawi ang ngisi ng babae. Now let's get this over with. Bakit mo sinasabi ang tungkol sa pamilya ko? Bakit mo pinagkalat na Han, let us hear that again. Ano yung sinasabi mo? I have a twisted family. A twisted mind. Bethany. Muling lumapit si Jocelyn Torino kay Bethany. Nanlilisik ang mga mata na sumugod. Huwag kang lumapit. Bethany screams when Jocelyn lunged at her. Bitiwan mo ako, UPSYCHOI. Mabilis na hinawakan ni Jocelyn ang buhok ni Bethany at malakas siyang inempog ni Jocelyn sa dingding. Paulit-ulit na animo ay naglalaro ng basketball, na ang bola ay inempog sa semento. Paulit-ulit, palakas ng palkas hanggang sa maramdaman ni Jocelyn ang tilamsik ng dugo sa dingding na mula sa paulit-ulit na pag-umpog niya sa ulo ng modelo. Pick up the call, pick up the call, pick up the call. Nagpalakad-lakad si Carmela sa loob ng kanyang kondo. Bakit ba hindi sumagot si Bethany sa tawag niya? Dati ang bilis nitong sumagot kapag tumawag siya. Maybe she's busy with the photoshoot, she whispered. Umupo sa gilid ng kama si Carmela. Inisip ang mga nagdaang pangyayari sa kanyang buhay. Paanong nauwi sa ganito ang buhay niya? Isang working class na babae na nangangarap maging modelo. Tumigil sa pag-aaral at nagtrabaho sa Jollibee, isang fast food kung saan tambayan ng mga talent scout. Iyon ang kanyang ginawa, nagtatrabaho sa fast food for the mere purpose iyon ay ang madiscover siya ng talent scout at makuha bilang model. She believes that she has all the qualities it takes to become one. Kaya lang, bago pa man siya na-discover ng talent scout ay una nang dumating sa buhay niya si Damon Alexander Montemayor. Isang gwapong-gwapo na anak ng bilyonaryo. Naging regular ang bisita ni Damon sa Jollibee dahil sa kanya. Oy, napadalas yata ang bisita ng mayamang lalaki sa iyo ano pa ang hinihintay mo? Sunggaban mo na. Oo nga Carmela, hindi ka naman bulag at bingi hindi ba? Naririnig mo ang sabi ng mga barkada ni Mr. Montemayor, he's super rich. Richie rich, and super handsome. Ito ang naririnig ni Carmela na mga feedback ng kanyang kaibigan. At inaasahan na niya ito. Ngumisi na lamang si Carmela, she knows that in reaching your goal, may mga hadlang. No, thanks. Hindi ba mayaman? Impossible layin na papatol sa isang katulad ko. Isa pa, hindi naman siya ang pangarap ko. Ang pangarap ko ay maging isang modelo, panatag na sagot ni Carmela. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan at ilang buwan pa ay naging mailap ang pangarap ni Carmela. Walang dumating na talent scout, ang dumating ay isang masugid na manliligaw na parang it's too good to be true, sa isip pa ni Carmela. Carmela, nandoon na naman ang manliligaw mo, nakalinya upang kumuha ng order, nakangiting tukso ng kaibigan at kasamahan ni Carmela sa Jollibee. Ewan ko sa inyo, ang aga-aga Boy, masungit yata ang ugali mo ngayon. Saway ng mga kasamahan niya. Ewan ko ba, nakakainis.
Bakit wala pang nag-oong talent scout rito? Nakasimangot na sabi ni Carmela. Aba, mas ewan ko sa iyo. Hindi mo ginamit ang utak mo. What's with this modeling career anyway? Kung ako sa iyo, piliin ko ang mayamang manliligaw na iyan kaysa pangarap na maging modelo. Instant winner kapag nagkataon Carmela. Mayaman na, guwapo pa. Mabait pa, loyal pa, pinagtutulungan nila si Carmela. Tumigil na nga kayo, naguguluhan na ako eh. Ay nako, ewan ko sa iyo, siguro nga mas bagay sa iyo ang maging modelo, palalakad-lakad sa stage, sa runway pero hindi naman ginagamit ang utak. Carmela arch her brow. What do you mean? Totoo naman hindi ba? Naghahanap ka ng scout, talent scout, pero walang dumating ang dumating ay isang mayamang lalaki na patay sa iyo. Bakit ayaw mong patulan? Hindi mo ba alam na ang mga mayayaman ay maraming koneksyon? Sa koneksyong iyon, maari kang maging modelo, umiling na tinuro pa ng kasama niya ang kanyang ulo. Mindset ba? Mindset. Pinandilatan siya ng mata ng kasama niya. Natigilan si Carmela. Oo nga pala, bakit hindi niya maisip iyon? Bakit hindi na lamang niya sagutin si Damon, from there maari na siyang makapagsimula ng kanyang plano? Oo nga naman. Simula noon ay madalas na ang pag-entertain ni Carmela kay Damon, hanggang sa umusbong ang isang relasyon na nauwi sa kasalan. And true enough, naging daan pa si Damon upang maging modelo si Carmela. Tagumpay ang kanyang plano at naging masaya siya, until Mia happens. Hey, cheer up my wife. Pwede ka namang makapagpatuloy sa karera mo kapag ikaw ay nagsilang na. Damon said, hindi na makapaghintay si Carmela na lumabas si Mia. At nang nagsilang nga siya kay Mia, ay agad na bumalik siya sa pagiging modelo and from there, mas lalo niyang binigyan at pinagtuunan ang kanyang pagmumodelo hanggang sa napabayan na lamang niya ang kanyang anak. Dito na bumangon ang madalas na pag-aaway nila ni Damon dahil sakitin si Mia, kailangan ng pag-aalaga ng isang ina. Iba ang ina kaysa yaya. Pero matigas ang ulo ni Carmela hanggang sa dumating ang pagkakataon na mas pinili niya ang buhay modelo kaysa maging asawa at ina ng isang mayamang tao. Napahikbi si Carmela nang maaalala niya ang nagdaan niyang buhay. Pinagsisihan niya ang kanyang pag-iwan sa kanyang mag-ama. At ang pinakamalaking kasalanan niya ay ang pakikipag-annul niya sa kasal niya kay Damon na kung saan mawala sa kanya ang lahat. Wealth and connection. Mabilis na umangat ang karera ni Carmela, subalit 2 taon lang ang lumipas, unti-unti nang nawala ng gana si Carmela. Pinagsisihan ang lahat at nais na bumalik sa buhay ni Damon. But it's too late. Mayroon ng ibang mahal si Damon, si Maria na ngayon ay asawa na niya at may anak na sila. Hindi na bumalik sa dati ang pagmamahal ni Damon sa kanya. Hindi niya ito matanggap kaya gumawa siya ng mga plano na asterisk maaring ikapahamak ni Maria pero, hindi na niya inisip iyon. Ang gusto niya ay paghiwalayin ang dalawa. Ang ego at inggit ni Carmela ay naghari nais niyang bawiin ang minsan na naging kanya. Sukdulan na ang kanyang inggit hanggang sa nakipag-ugnayan pa siya kay Jocelyn Torino upang masira si Maria. Now, she doesn't know that Jocelyn Torino is a madwoman. Nagsisisi rin siya kung bakit hindi siya nag-background check sa babaeng iyon. Agad siyang pumapayag at nakipagsabuatan sa babaeng iyon dahil sa kanyang kaibigan na si Bethany. She trusted Bethany. Titig na titig si Carmela sa kanyang cellphone. Baka natulog ang kaibigan kaya hindi ito makasagot sa kanyang tawag. Binitiwan niya ang kanyang cellphone at nilagay niya sa kanyang gilid na pagod sa pag-iisip si Carmela kaya himaga siya ng kama at naidlip. Maria, agad na bumilis ang tibok ng puso ni Maria nang marinig ang tawag ng kanyang biyenan. Bumaba siya ng hagdan upang kumuha ng pagkain para kina Mia at sa kanyang asawa na pagod dahil sa lami ng kanyang ama. Kulang sa tulog halos lahat ng tao sa mansion, magandang umaga po. Bati ni Maria sa kanyang biyenan. Sumabay si Madam Luz Diminda sa paglakad kay Maria patungo sa dining room. Kumusta po kayo? Kamusta ka? Sabay pa na nagbatian ang dalawang babae. Pasensya ka na Maria. Pasensya ka na sa akin. Alam kong hindi ka na maniwala sa mga sasabihin ko sa iyo, pero this time. I'm sorry for hurting you and Damon. Mabigat ang tono na sabi ni Madam. Huli na ang lahat, wala nang maniwala pa sa kanya. Kahit pa natotoo ang kanyang sinasabi. Well, she couldn't blame them, though. Alam kong ayaw mo na rin na maniwala sa akin, gaya ni na Damon at Monica.
But let me say I'm sorry. Sinulyapan ni Maria ang biyena. Naniwala po ako sa iyo, Mommy, am I sorry too? Nagtama ang kanilang paningin. Tumigil siya sa counter ng dining room at maingat na sinuri ni Maria ang pagkain na inihanda ni Ginang Dolores. Bago pa binuhat ni Maria ang tray ay hinawakan siya sa balikat ni Madam. May mabuti kang kalooban Maria, tama nga si Rogelio. Malungkot na nag-iwas ng tingin si Madam. She looks inside the room but, Maria. Tumulo din ang luha sa kanyang mga mata. Naalala ang malumanay na pananalita ng asawa. Gumagawa ako ng paraan para mahuli si Jocelyn Torino, Maria. Huwag na kayong umalis dito sa mansion, ligtas kayo rito. Sige, magpahinga na muli ako sa silid namin ni Rogelio. Sige po Mommy, nang humakbang na palabas ng dining room si Madam Luz Diminda ay nanghihina ang tuhod ni Maria. Natatakot na naaawa siya sa kanyang biyenan. Kung hindi lang sana siya nakipagsabuatan kay Carmela at Jocelyn. Hindi naman siya susumbatan ni Damon, na nauwi pa sa pagkamatay ng Monsieur. Maria sighed. Miss Maria, lumapit sina Mildred at Gloria sa kanya. Totoo ba na bawal na sa amin ang lumabas? Nabigla si Maria sa tanong. Hindi sa inyo bawal ang lumabas, kundi bawal kayo magpapasok ng kung sino man. At kilala naman ninyo si Jocelyn Torino hindi ba? Huwag na huwag ninyo siyang papasukin. Bilin ni Carmela. Totoo bang baliw ang babaeng iyon? Nanlaki ang mata na tanong ni Gloria. Hindi naman baliw as in baliw na typical na baliw na hindi na ninyo nakakausap at hindi na kilala ang kanilang sarili. Pero si Jocelyn ay may mental illness yata, she needs help. Mas delikado pa yata ang mga ganyan na uri ng tao kesa mga baliw talaga na pag-alagala sa Canto Street Calle. Alam mo talagang takot ako kay Jocelyn noon. Bigla na lang nanlilisik ang mata. Minsan basta na lang tumatawa ng walang kausap at nagsasalita mag-isa, ani ni Mildred. Maria sighed in frustration, Carmela is a fool for bringing Jocelyn here. Nagising si Carmela dahil sa walang tigil na pag-ring ng kanyang cellphone. Nakatulog nga siya kanina sa paghihintay na mag-text si Bethany kapag nakita niya ang kanyang missed call. Hello, Bethany. Excited niyang sinagot ang tawag nang hindi man lang na-check kung sino ang tumawag. It takes a second or two, bago pa man nagsalita ang nasa kabilang linya. You don't know, do you? Kumunot ang noo ni Carmela. Hindi si Bethany ang tumawag. Sinilip niya sandali ang caller. Oh, Sandra, ang isa pa niyang kasamang modelo at madalas nakasama rin ni Bethany sa mga shoot. What? Naguguluhan niyang tanong. Nasaan ka ba? Sandra asked. Nandito ako sa condo, why? Kailan mo huling nakita si Bethany? Malalim na bamantong hininga si Sandra. Naririnig pa ni Carmela na parang suminok si Sandra. Kinutuban kaagad si Carmela. Why do you ask? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit ka nagtanong? 3 days ago ay magkasama sila sa photoshoot sa isang beach resort. Sandra, kinutuban naman ako sa iyo bakit ba? Anong nangyari kay Bethany? Sandra sounded exhausted and depressed. She's gone. Tuldok panipik, Sandra said quietly. Mahigpit na hinawakan ni Carmela ang cellphone at bumalikwas ng bangon nang marinig ang huling sinabi. What do you mean she's gone? Sa isipan ni Carmela, gone as in nag-walk out sa modeling career or. Tuldok. Natagpuan kanina lang hapon ang kanyang katawan sa loob mismo ng kanyang kondo. Sa mismong silid niya. Carmela, you should have watched the news, grabe. According to the authority, iniumpog ng paulit-ulit sa dingding ang ulo ni Bethany. Sa kabilang linya, nandilat ang mata na sapo ang bibig ni Carmela. It can't be. Umiling-iling pa siya na nakatingin sa dingding ng kanyang silid. Are you still there? Tanong ni Sandra. Tumanggo naman si Carmela na akala niya ay kaharap niya ang kanyang kausap na model. Hello Carmela, nandyan ka pa? Yes, I'm here, nagkabulol-bulol na sagot ni Carmela. Nakilala ba ng mga pulis ang gumawa nito sa kanya? Hindi Siyempre, nang madiskubre na ang katawan ni Bethany ay wala na ang kriminal. Check the time, it's past 9 o'clock in the evening. Hapon yata ang estimated time nang mangyari ang krimen. Wala bang initial findings tungkod sa salarin? Nope, except lalaki daw. Sa lakas ba naman ng pagkaumpog ng ulo mo, do you think kaya iyong gawin ng isang babae?
Yes, Carmela's mind answers. Kayang-kaya iyon ni Jocelyn Torino. Just like what she did to Maria. Nang banggay niya ito sa comfort room. Malakas, matindi kaya agad na nag-bleed si Maria, kahit na matibay at normal ang functions ng placenta at uterus nito. Tuldok. Sabay na tayo mali okay, hinihingi ng pulis ang pangalan nating dalawa for investigation, tayo kasi ang madalas nakasama at kausap ni Bethany. Mali ang tawag ni Sandra sa kanya. Mabilis na napasulyap si Carmela sa kanyang pintuan at patakbo na nilock ito. Panic placed in her voice. Nagbumalik na siya sa pag-upo sa kama ay nag-request siya kay Sandra. Sandra, pwede bang puntahan mo ako rito? I mean, tawagan mo na kaya ang pulisya, may number ka ba ng officer na magsiyasat sa krimen na nangyari kay Bethany? Napasinghap si Carmela, parang nahirapan siyang huminga, naglalaro sa kanyang isipan ang magandang ngunit moldita na mukha ni Bethany. Parang nakikinita niya kung paano inimpog ang ulo ng kaibigang modelo sa dingding ng baliw na si Jocelyn. Sick her. Hindi naman binanggit na si Jocelyn, pero bakit malakas ang kutob niya sa So Jocelyn? Dahil siguro naalala niya ang huling usapan nila ni Bethany. Isa pa ay naalala niya ang pagbabanta ni Jocelyn na papatayin silang lahat. Anong ibig mong sabihin na puntahan ka? Like now. Nagtatakang sabi ni Sandra. Ang balak niya ay bukas na magbigay ng salaysay. Hindi na kailangan na ang pulis pa ang lumapit sa kanila. Oo, hindi ba hihingan tayo ng affidavit? Bakit hindi na lang natin gagawin iyon ngayon? Interview lang naman iyon, tungkol sa ating pagkakaibigan. Carmela, Sandra paused. May alam ka bang kaaway ni Bethany? May alam ka bang dahilan o motibo upang siya ay patayin? Kasi, grabe talaga, parang gigil na gigil ang taong may gawa nito sa kanya. Pumikit si Carmela sa kabilang linya habang minamasahe ang kanyang noo. There's no doubt about it. Ang tonta na si Jocelyn lamang ang pwedeng gumawa nito kay Bethany. Though, ang initial findings nila ay lalaki, naniniwala si Carmela na si Jocelyn ang may gawa nito based na rin sa huling usapan nila ni Bethany. Carmela, parang nairita na si Sandra sa kabilang linya, alam mo kanina ka pa talaga lutang. I mean, maintindihan ko naman na nabigla ka rin sa pagkamatay o pagpatay kay Bethany, pero lutang ka girl as in. Please focus dahil kailangan ang ating affidavit. Sige na, tatawagan na lamang kita. When Carmela turned off her cell phone, lalong nanginginig ang kanyang mga kamay dahil wala na itong mahawakan na bagay. She *T. Napamura siya ng malakas. Hindi ako pwedeng matakot at mawala sa focus. I need to get a grip otherwise ako ang mamamatay. She remembered 3 days ago, ang huling pag-uusap nila ni Bethany. Sa pagitan ng kanilang photoshoot break ay magkatabi silang naupo ni Bethany sa couch ng model's tent. Bethany, can I ask you something more personal? Sinulyapan siya ni Bethany na nakataas ang kilay. What about? Paano mo ba nakilala si Jocelyn? Nagkibit balikat si Bethany, life, ganun talaga, different folks different tastes but somehow we're bound to meet, she grinned. So, paano nga? Bakit ka ba naging interesado kay Jocelyn? Nakatingin si Bethany sa hawak na espresso. Yes, even models drink espresso. More like naging cautious sa kanya. Tuldok panipik. Carmela shrugged her shoulders. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo na pinagbantaan niya kami ni Tita Luz? Hindi yun nawala sa isipan ko, Bethany. Lalo na yung hawakan ko siya at pinisil it was a sign for her na huwag niya akong ipagkanulo kay Damon. She didn't, nagpahuli pa nga siya sa pulis na parang basang sisiw. But when she called me in prison, there was something cold about her voice that gave me chills. Han, tell me Bethany, ano pa ang nalalaman mo kay Jocelyn Torino, sino ba talaga siya? How did you meet and know her? Nag-aalala na tanong ni Bethany. Well, gaya nga ng sabi ko sa iyo. She came from a twisted family, with a twisted mind of course. Siguro, lahat sila. Sila. Her family. Are you close to them? Carmela thought about it. Kung hindi siya close sa pamilya ni Jocelyn, hindi niya ito makilala at ma-recommend sa kanya. Let me say, I hooked up with her brother. Pinandilatan siya ni Carmela. Bethany chuckled. What? He's adorable, makikita mo naman sa jeans nila.
Look at Jocelyn kahit baliw pa siya, she's stunning hindi ba? Leon nga ang dahilan kung bakit hindi ko siya ini-introduce kay Director Agustin, she's crazy. Tuldok panipik. Wait, did she ask you to help her become a model? Han, yeah, pero baliw nga. Ngayon ako pa ang masira dahil ako ang nagdala sa kanya. No thanks. What about her brother? What about him? Sabi mo, he's adorable. Anong trabaho niya? Carmela asked suspicious. Something you don't want to know, she smirked. Huwag no nang alamin, they're cringed off. And they're in the past, hindi na kami nagkikita ng kapatid niya. Pero si Jocelyn, nagkikita pa kayo. I bumped her a few times and that's when you asked me to get rid of Maria. Tuldok panipik, hindi mapakali si Carmela sa tabi ni Bethany. No, hindi ko naman sinabi na gusto kong mawala, si Maria. She stuttered. Bethany smirked. Oh come on, you want to get rid of her? Dahil kung hindi, paano mo makukuha si Damon? The only way to solve the problem is to eliminate the cause, also known as the only way to win back Damon is to eliminate Maria. Bethany chuckled. Besides, hindi yun konsensya ko, kundi konsensya mo dahil ikaw naman ang magdesisyon. Ikaw ang nag-introduce kay Jocelyn sa akin. Because you did ask for it. Bahagyang tumaas ang boses ni Bethany. Ano ba itong pinag-usapan natin ngayon, Carmela? Will you stop talking about those psycho? Hindi ko na sila iniisip, nairita na sabi ni Bethany. Now, if you will excuse me, I have something way more important things to do than talking those trash-twisted family. Bethany glared at her. She stood up and walked away. Leon ang huli nilang pag-uusap ni Bethany. And now, she's gone. She was pacing in her bedroom. Paano kung aatake na naman si Jocelyn? Paano kung pupuntahan siya nito ngayong gabi sa kondo? Wait, maybe napapraning lang ako dahil sa pagtawag ni Tita Luz kanina ukol sa nangyari sa beach house. Baka tama ang initial findings ng mga pulis, lalaki ang pumatay kay Bethany at hindi si Jocelyn. Siya lang naman ang mag-isip na si Jocelyn. When she heard a tap on the door, Carmela jumped.